Nagkaroon na po ng personal na inspeksyon si Secretary Benstisio ng Department of Public Works and Highway na gusto niyang makita at masasaksihan ang mga project sa mga probinsya. Ang inuna niya ay Quezon Province at saka Bicol. Yung mga Maharlika Highway gusto niyang ayusin. Napakaraming problema talaga niyan, buong Pilipinas. At meron pong na-discover na isang tulay. Ano ba ito? Andaya, ang pangalan yata, Andaya Highway. Sa Bicol yan, di ba? Tama. Ano yun? Ano ito? Ano ito? Mawaka Bridge sa Andaya Highway. Naku, tingnan ninyo ito. Magugulat ka, oh. Nung dumaan yung truck, gumaganon yung tulay. Tingnan mo, kitang-kita rito. Salamat doon sa mga kameramang nagpakita nito. Ayan, oh. Oh my gosh! Ayan, oh. Paano mo nakasabay na yung lapitak yan? Sa palang yun. Ayan, oh, napamura. Kita nyo? Kita ba nyo yung paggalaw? Ayan. Oh my gosh! Ayan, oh. Nakita nyo, oh my gosh, dahil kasi gumalaw eh. Oh my gosh! Oh. Oh. Paano mo nakasabay na yung lapitak yan? Sa palang yun. Ayan, oh, napamura. Sekretarya, kita nyo? Hindi naman ganong kalaki yung tulay, yung truck na dumaan. Nakita yung truck na dumaan? Hindi pa yung 40-footer eh, para simpleng truck lang eh. Di ba? Yung dumaan. Oh, gumalaw ka agad. Oh. Oh my gosh! Oh. Yun. Yun, oh. Nakasabay na yung lapitak yan. Isang truck lang yung dumaan habang nandun si sekretary at mga opisalis ng DPWS, gumaganong-ganon yung tulay. Oh my God, kaya nga, oh my God, sabi na, oh my guys. Kasi, delikado yun. Isang truck lang yung dumaan, gumano na. E paano kung nagkasabay yung dalawang truck, tapos na traffic tumigil, baka mag-collapse. Yari na naman tayo rito. Andaya Highway. Andaya Highway, arang ang dating Dinaya Highway, Ninakawan Highway. Highway robbery na naman ito. Tinamaan ng kulong na buhay talaga. Wala nang katapusan, ano? Kaya yun, nakita nyo, pinakita, di ba? Binura kasi bawal magmura. Napamura si sekretary. Paano ka hindi mapapamura, no? Gawa na yung tulay, dinadaanan na, pero gumagalaw. Abay, napakadelikado, no? Malamang substandard na naman yan. Kung halimbawa ay 100 million yung presyo ng tulay, malamang 60 million na lang ang nagastos doon. Yung 40 kinurakot na naman. Wala nang katigil-tigil. Kaya tama lang itong ginagawa ni Sekretary ngayon, mag-inspeksyon sa lahat ng highway at mga tulay sa buong bansa. Iyon ang kanyang ginagawa. Kasi marami talagang Maharlika Highway sa buong Pilipinas ang pangalan. Puro highway, Maharlika, o Quirino Highway, lahat ng mga malaking highway i-inspeksyonin at dyan magkakabukuhan. Mga substandard pero tapos ng bayaran. Tulay at mga highway. Ayan na. Anong ginawa ng mga dating Public Works and Highway Secretary? Nagpalaki lang ng balakang sa upuan ng kailang nag-air condition at mababangong opisina? Hindi ba dapat nagkaroon sila ng regular na inspeksyon? Anong ginagawa ng mga district engineer, regional director, at mga inspection, project manager? Kasi yan ang gumagawa yan eh. Project manager, inspector, district engineer, regional director. Yan po yung nag-i-implement ng mga project na daan-daang milyon. Ang pondo ng gobyerno taon-taon. Halos sa nakaraang mga taon, halos 1 trilyon ang budget ng public works taon-taon. Ngayon lang bumaba dahil nagkabukuhan ng korupsyon. 529 lang natira ngayong taong ito. Pero noong mga nakaraang taon, 800, 900 billion taon-taon. Pero sira-sira ang ating mga highway. Gumagalaw ang tulay na hindi pwedeng ikaila. Yung secretary, Dizon, nandun sa ibabaw ng tulay. Nang dumaan yung truck,
Oh my goodness, oh my God, yun ang sigaw, yun ang sinasabi ng mga kasama, abay gumaganon eh. Grabe ano? Marami pang mananagot. So, yung palang maraming pinagtatanggal, kinasuhan, sinuspindi na mga engineer mukhang sa ganitong sitwasyon, mukhang baka walang matira. Abay, nag-umpisa pa lang yung inspection. Sabi niya, buong Pilipinas, iikutin niya ngayong taong ito. Ay, Bicol at saka Quezon Province lang na magkaduktong na probinsya ang napuntahan. Ang dami nang na-discover yung kalokohan. Di lalo na pag umabot niya sa mga liblib na lugar. Sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yan po yung pinagkakagastusan ng halos 1 trilyon taon-taon. Yung pala yung malamang nagpapayaman lang yung regional director, district director, project manager, kasapakat, ang mga politiko na naman, at kontrakto. Hindi lang talaga sa flood control merong scam, ghost project at substandard. Mukhang lahat pong project ng Department of Public Works and Highway, parang Department of Public Highway Robbery, puro nakawan. Anong ginawa ng mga dating sekretary? Iobligasyon nilang bago bayaran, may karoon ng 100% na inspeksyon kung ano ang quality ng ginawang project. Pero parang lumalabas dahil sa buwatan, bayad ng bayad, wala nang inspeksyon, bahala na. Basta mahalaga, may tayo yung tulay, bahala na kung kailan tatagal. Yung kalyeng ginawa, hinukay, tinabunan na kung ano. Sinemento, walang bakal, kaya after 6 months, wasak na naman kasi walang bakal. Puro asfalto, puro tapal-tapal lang, tagpi-tagpi lang. Pero daang milyon ang budget taon-taon sa bawat highway. Ganyang katindi ang robbery sa Department of Public Works. Sino matutuwa sa nangyayaring ito? Only President Marcos lang ang nakaka-expose kasi ang utos ni Pangulong Marcos kay Secretary Dizon, baguhin malawakang reforma sa DPWS. At yan, ongoing ang reforma, ongoing ang inspeksyon, ongoing din ang nadidiscover na katiwalian. Marami pa pong mga highway, maniwala kayo. Maraming mga tulay hindi natapos, poste lang, wala yung tulay. Marami pang project po ang merong anomalya. Kung tayo ay nagalit, nagulat sa daan-daang bilyon sa flood control scam, mas malaki po ang budget sa mga highway, mga tulay sa buong Pilipinas. Madali nilang inakaw ang pera sa mga ilog, flood control, pero sa mga highway, matindi rin po ang nakawan dyan at mga tulay. Anong mangyayari? Secretary Dizon, sige, tuloy mo. Panagutin mo ang lahat ng regional director kung kailangan tanggalin na ang lahat ng director at engineer ng Department of Public Works and Highway Robbery.